So, ayun, magandang umaga po sa inyo lahat. Andito po muli yung lingkod. Sal TV PH muling nagbabalik at muli tayong magbibigay ng ating reaksyon. Pero hindi po ito sa loob ng kalingap, ha? At hindi lang ako nakatiis na hindi reaksyonan to dahil nakakagigil po. Oo, nakakagigil. Pero shoutout muna sa aking mga kasamahan sa Strikers. Ayan. Ito po ay hindi sa kalingap, itong ating re-reaksyonan. At siguro kahit naman kayo ay manggigigil dito, no, sa mga netizen dyan na nakapanood na dito sa nagba-viral sa Facebook, ano, one time ko lang tong reaksyonan at nanggigigil lang talaga ako dito sa mga taong mga nakadikotse lang or nagkaroon lamang ng sasakyan ay sobrang yayabang na at arogante, no? So, ito mga guys ay nag-viral nung kahapon pa ba yun, nung sa araw, na kung saan ay yung vendors at may kasamang anak na nagtutulak ng kariton na may mga lamang mga kalakal siguro nila yon ay parang nakabangga ng isang pick-up. Itong pick-up na ito ay kulay puti na kung saan ay kitang-kita sa camera na yung driver ay sinapak itong mama na nagbe-vendors, yung nagtutulak ng kariton na may bata na umiiyak. Kawawa yung bata at na-trauma, ano. Biro mo, nakakagigil po yung mga ganitong klaseng tao, no? At yung bang maliit ka lang, yung kita nila na walang-wala ka, tapos yung gaganunin ka, yung parang aapihin ka, nang kumukay nakadesasakyan ka lang, nakaangat ka lang sa buhay, ganun ang gagawin mo sa kapwa mo. Alam mo, kung ako ang nakatapat mo, driver ka, wala akong pakialam kung kanino kang kamag-anak, punyeta ka. Eto, panoorin ho natin. Kuya, wag ka manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Wag na, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bagong takay dyan. Tama na. Plakahan mo. Plakahan mo? Oo, naplakahan ko. Tama na. Huwag ka na umiyak. Uwi na. Pumatok na. Uwi mo na. Napakasalbahin nun. Grabe. Grabe po ang kanyang ginawa. Napakasalbahin na pa. Tara Na-trauma yung bata. Pasok ka na dito. Parang daw niya, sabi niya. Oo nga. So, ayun po, napanood po natin, ano? Napanood po natin kung gaano kawalang hiya itong driver na ito na sa tingin niya ay mababang uri lamang ng tao, walang kakayanan, kaya kung pitik-pitikin na lang niya, sapukin niya yung ulo ng tao, ay gano'n na lamang, no? Napaka-arrogante mo. Kaya ang dami pong mga netizen or mga commentator na nag-comment doon sa viral na yun sa Facebook at talagang ipinapanalangin pa, no? May nabasa pa ako doon na worst na sana ay mabangga ka, sana ay magkawatak-watak yung utak mo, sumalpo ka sa poste at nang malaman mo kung gaano yung kaarogantehan mo, sabi ng mga nanggigigil na mga commentator. Nakakagigil naman po. Ay kung sa kapatid natin kaya makita natin ganun, inaapi-api lang yung kapatid natin, makakapatay po tayo ng tao. So ito po pala ay kapatid ni Pokwang. Itong arugante na ito, kapatid po ito ni Pokwang. Kaya ito po ang Pokwang ay may pahayag na kung saan ay nanghihingi siya ng dispensa para sa kapatid niya. Ang tanong, bakit ikaw ang manghihingi ng dispensa para sa kapatid mo? Bakit hindi yung kapatid mo ang mag-public apology sa kawalang hiyaan na ginawa niya doon sa taong mahihirap? Ganun na ba kayo? Pag kayo ay mayayaman? Ganun na ba kayo mang-apak ng kapwa ninyo? So ito po, panuorin po rin natin ang sinasabi dito ni Pokwang. At kayo na po humusga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong
ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyota puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, ang galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, syempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po yun. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran doon sa mag-ama. And paalala ko lang din po doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po? May mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Manghingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Sino kayo? Alam ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan pero buong mukha. Yung asam po yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko pero sana nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. So ayun po, napanood po natin ang pahayag ni Pokwang na siya ay humihingi na dispensa para sa kanyang kapatid na kung saan ay nararanasan din ngayon niya yung mabuli at pinopost ng mga netizen na mga galit na galit sa ginawa ng kanyang kapatid yung kanyang mukha at buong pamilya. Okay lang si Pokwang kasi public servant, naman siya public figure naman siya, hindi public servant. No? Okay yon na i-post yung kanyang dahil siya ay isang artista, pwede yon. Pero yung mga kapatid, yung mga pamilya niya na hindi naman na-expose sa camera ay yun, nagrereklamo siya dahil ipinopost daw yung mukha ng kanyang buong pamilya. So ngayon nararanasan ninyo yung paano yung cyberbullying, ha? Nararanasan ninyo yung ganon. Pero ano naman ang nararamdaman ng mga nabibiktima nitong arugante mong kapatid, no? Kung walang video yun, ano yun? Thank you na lang? Kawawa yung kanilang ginanon, ha? Buti na lang, pasalamat lang ako sa naka-imbento talaga ngayon ng mga camera, no? Kasi ngayon, nakikita na yung mga kaganapan sa mga sulok-sulok na noon na hindi uso ang cellphone, hindi uso ang camera, ay baliwala lamang at akala natin ay walang mga mga krimen o kung ano-anong kababalaghan ang nagaganap, no? Kaya kawawa yung mga taong mga maralita na walang laban talaga sa mga ganitong klaseng taong mga arugante at mayayabang. So, kayo dyan, ha? Yung mga driver dyan na nagkaroon lang kayo ng mga sasakyan, umangat lang kayo sa buhay, tingin nyo sa sarili nyo ay kayo may mga hari na. Tingin nyo sa sarili nyo, kayo ay mga nakakalamang na. Huwag nyong maliitin ang mga taong nandyan sa lansangan na iyan ay naghahanap buhay ng marangal. Hindi naman yan nagnanakaw. Baka nga kayo, pakotse-kotse dyan, ha? Pagara-gara ng sasakyan, yung mga sasakyan yun mga kinawat o kaya mga kickback, no? Diba? So, huwag tayo masyadong mayabang dahil pag tayo nakatapat ng katapat natin, ay baka mautas kaagad ang buhay natin. So, kagaya ngayon, sa dami ng nagdadasal sa'yo na matigba ka na, mamatay ka na, mabangga ka na. So, tingin mo, ha? Maganda yon?
nung nananapak ikaw ng vendors na yon, feeling mo, malaking tao ka na, feeling mo powerful ka na dahil kaya-kaya mo lang pitikin yung mga ganong klaseng tao. Kaya yung pagsuri mo po, hindi, yan, dapat yung kapatid mo ang humingi ng sorry at panagutan niya, magpakulong siya, ipakulong nyo yung kapatid nyo. At kung ako po sa sa taga-LTO, parang awa nyo na. Yung mga ganitong klaseng tao, tanggalan nyo na ng lisensya na wala ng karapatan habang buhay, magkaroon ng kapasidad na makapag-drive. Kasi maraming mga aruganteng ganito na kinakawawa yung ating mga kababayan, lalo na pag nakita nila na mahihirap lang, kaya lang nilang pitik-pitikin. Ganon ang kalakaran ng pamumuhay sa atin sa Pilipinas. Kaya yung iba gumagawa ng kasalanan para magkaroon, mapantayan yung mga taong arugante. No? So, yun. Pero kung ang tao sa atin ay pantay-pantay lamang, walang mapang-api, siguro walang ganitong mga krimen-krimen kasi syempre tingin mo sa kapwa mo, kagaya mo lang. Hindi yung kung mo kayo naka 4 wheels ka lang, tingin mo sa sarili mo ay powerful ka na. May kamatayan ka rin. Pag ikaw ay natsambahan ng karma at doon sa mga panalangin ng mga tao na galit sa iyo ay magkatotoo, ay yun ang sinasabing karma mo yun. So yun lang, at nakakagigil lamang at ini-imagine ko, ilan pa kayang tao ang kaya-kayang pitik-pitikin lang ng mga ganitong klaseng taong arugante, no? So yun po, maraming salamat sa inyong lahat at kayo na ang humusga dito sa paghingi ng sorry ni Pokwang para sa kanyang kapatid, pero para sa akin, hindi ako dapat yung kapatid niya ang nagkasala, siya ang humarap sa media, siya ang humarap sa camera, at siya ang humingi ng apology at sumurrender siya doon sa police. O sa bagay, narinig ko naman na kinuhaan na raw ng kumbaga naka-hold na yung kanyang lisensya, pero para sa akin hindi lang dapat ganun ang kaso, no? Dapat i-revoke ang kanyang lisensya na habang buhay hindi na siya makapag-drive at para hindi makapang-ape. Tandaan nyo, kayong may mga sasakyan, iisa lang ang buhay ninyo, huwag kayo masyadong mayabang sa inyong kapwa. Yun lamang, maraming salamat and God bless. Bye-bye.